Isipin mo ang ganitong pangyayari. Nabaril ang iyong anak. Pagkatapos ng ilang buwan na paghihirap, pumanaw siya sa iyong mga bisig. Di nagtagal, na-diagnose ka ng may malalang cancer kahit na hindi ka pa naman nagkaroon ng malubhang sakit dati. May koneksyon kaya ito? Ang lalaking ito ay isang espesyalista sa internal medicine. Isang matinding dagok ang naranasan niya nang mabaril ang kanyang anak. Nakalaunan ay pumanaw matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban sa kamatayan. Pagkatapos ng ilang linggo, na-diagnose ang doktor na ito na may testicular cancer at nagamot naman ito. Hindi niya matanggap ang dalawang magkahiwalay na pangyayaring ito. Pinaghinalaan niya na may kaugnayan ang pagkabigla niya sa trahedya ng anak niya at ang kanser na nakuha niya. Lalo na't di nagtagal ay nagkaroon din ng kanser ang kanyang asawa, na hindi rin naman nagkaroon ng malubhang sakit dati. Dahil sa kanyang trabaho bilang doktor sa isang cancer ward sa Munich, nakapanayam niya ang daan-daang pasyente ng kanser na nakapagkumpirma sa kanyang mga hinala. Ang daan-daang ito ay humantong sa libo-libong na imbestigahan na kaso na nagresulta sa pagkatuklas ng 5 biological natural laws na siyang bumubuo sa pundasyon ng kanyang new medicine. Ang mga batas na ito ay nagbibigay ng isang bagong pananaw sa pagpapaliwanag na kung paano at bakit nagkakaroon ng sakit. Sa madaling sabi, ito ay tumutukoy sa kung paano nangyayari ang mga pagbabago sa katawan, anong direksyon ang mga tinatahak nito, at ano ang layunin ng mga ito. Sa una, inakala niya na ang mga batas na ito ay para lamang sa kanser. Pero sa paglipas ng panahon, natanto niya na ang mga ito pala ang magpapaliwanag sa sanhi ng karamihan sa mga sakit at sintomas. Hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop. Bago natin talakayin ang natuklasan niya sa mga susunod na bahagi, mahalagang maunawaan muna natin ang kasaysayan ng doktor na ito. Ang pagkamatay ng kanyang anak ang naging hudyat ng pagsisimula ng pagpapalaganap niya sa kanyang natuklasan. Nabaril siya habang nasa bakasyon at ang mismong tagapagmana ng monarkiya ang naging salarin. Ginamit nito ng lahat ng mapagkukunan para mapagtakpan ang iskandalo, pagsira sa kanyang reputasyon sa media, panunuhol, pananakot, at pagbabantang patayin. Sa kabila nito, masikap niyang sinaliksik ang kanyang natuklasan at agad na nilapitan ang kanyang mga kapwa-doktor at ang unibersidad. Tila ba hindi maisip ang laki ng potensyal ng pagkatuklas na ito? Ang empatiya at pangunawa na ipinakita niya sa kanyang mga pasyente ay nabaligtad dahil sa mapaminsalang paraan ng pagpapaalam niya sa mundo tungkol sa kanyang natuklasan. Kaya nagkaroon siya ng maraming kaaway. Di nagtagal, pinaratanganan siya hindi lamang sa pag-imbento ng isang kakaibang teorya, kundi pati na rin sa pagwawalang bahala sa mga patakaran ng siyensya at pagkakaroon pa ng malalaking pagkakamali. Sa halip na sigasig o interes, wala siyang nakuha kundi pangungutya, pagtanggi, at pagsasawalang bahala. Dahil sa dekada ng di pagkakaunawaan, ang pampublikong pagsusuri sa kanyang natuklasan na hiniling niya sa scientific community ay hindi pinagkaloob. Tanging sa limitadong bilang niya nakukuha ang mga patunay sa kanyang nadiskubre na mula sa iba't ibang grupo ng mga doktor at klinika.
Sa kasaysayan, pangkaraniwan ang pagtanggi sa pakikipag-ugnayan sa mga bagong tuklas kapag kinukwestiyon ang batayan ng siyensya, kaya nagkakaroon ng paradigm shift. Kung wala ito at tinanggihan ng mga piling tao ng siyensya ang bagong tuklas, ito ay tinatawag na Semmelweis reflex. Si Ignaz Semmelweis, isang Hungarian physician, surgeon at obstetrician noong ika-19 na siglo, ay lumaban sa paniniwala noong unang panahon na walang kinalaman ang kalinisan sa sakit, operasyon o panganganak. Kahit na malinaw niyang pinatunayan sa pamamagitan ng siyensya ang kanyang nadiskubre at nabawasan ang dami ng namamatay na sanggol ng mga mababa pa sa 2% mula sa 12% sa pamamagitan ng mga pagsasagawa ng mga simpleng hakbang sa kalinisan. Itinuring na karamihan sa mga doktor noong panahong iyon na ang kanyang natuklasan ay walang kabuluhan. Libo-libo ang kailangang mamatay bago kilalanin at isagawa ang kanyang nadiskubre. Pinakulong pa siya ng kanyang mga kasamahan bilang isang baliw at doon siya namatay pagkalipas ng 2 linggong pagkakakulong. Bakit kailangan muna nating talakayin ito? Dahil ang pagtanggi sa mga nadiskubre na inalahad dito ay isang malinaw na halimbawa ng Semmelweis reflex. Gayunpaman, ang lawak ng pinsalang dulot nito ay mas malala. Ang pangalan ng doktor na ito ay Dr. Hammer. Sa pagkasira ng kanyang reputasyon sa mga pahayagan, unti-unting lumitaw ang isang mas malaking problema. Para maintindihan ng pagbagsak niya, binawi ang kanyang medical license. Siya ay nakulong. Patuloy na naghain ng mas marami pang haka-haka. Nakilala siya bilang isang baliw at napilitan siyang magtago sa ibang lugar. Dahil sa pangit na reputasyon ni Dr. Hammer, nabansagan ang lahat ng therapist at doktor na tumatanggap ng kanyang bagong medisina bilang mga baliw. Kahit na limitado lang ang kanilang pagtanggap sa 5 biological natural laws at hindi kasama ang kanyang iba pang personal at pribadong pananaw. Ang mga hirap na pinagdaanan ni Dr. Hammer ay nakaapekto sa kanya. Kaya naintindihan natin ang kanyang pananaw at ang paraan ng pagpapaliwanag niya ay naging mas mahirap ipalaganap sa ngayon. 30 mahigit na taon na niyang tuklas. Kahit na maging interesado ang isang tao sa natuklasan ni Dr. Hammer, madalas na tinatalikuran nila ang paksa kapag nalaman nila ang mga political at ideological views niya. Baka ang dating nito sa mga tao ay mga haka-haka o kabaliwan. Pero totoo man o hindi, ang ideyang ito ay maaaring maunawaan kung susuriin natin ang kanyang pambihirang istorya. Bukod pa riyan, ang mga batas na natuklasan ni Dr. Hammer ay maikakapit kahit sino pa ang nakatuklas sa mga ito. Kahit pa si Professor Schmitz o si Sophie Meyer, kahit niloloko niya ang asawa niya o pataguman siyang nangungulangot, wala iyong kaugnayan sa mismong pagkatuklas. Kaya ang pinakamadaling paraan ay ang pagtutok sa natuklasan lang ni Dr. Hammer, ang 5 biological natural laws of new medicine. Pinaikling 5BN na tatalakayin natin mamaya. Dahil kaya itong mapatunayan gamit ang makatuwirang pagsusuri. Samantala, ang iba pang kontrobersyal na pahayag ni Dr. Hammer na hindi pang medisina ay mahirap patunayang totoo
dahil malabo ito.